O ngayon naman, bukod kay Tatay Digong ninyo, eto mga bossing, yung anak naman na vice presidente ay kakaharap sa impeachment. Sa ginagawa rin pong investigation sa House, itong ifinal na kaso ni VP Sara against Ramil Madriaga? Ayan. Siguro dahil nararamdaman na nila na mabigat at mga katotohanan yung mga sasabihin no, mga bossing ni Ramil Madriaga doon laban kay Vice Presidente doon sa kanyang impeachment, kaya po ganito ang ginagawa. No? Meron pa nga akong nakita susuhulan. Hanggang 1 billion daw ho ang suhol, ang posibleng suhol. Di umano ng kampo ng Vice Presidente kay Ramil Madriaga. Kung 1 billion yon mga kababayan at naglalaman ng 48 na maleta, naglalaban, sabihin na natin 50 million kada maleta para round up na madali. 1 billion, 1, 2, 3, ilan na to? Dami. 100 million. Ito, 1 billion. Divided by 50. Ito ba? 20,000 na maleta? Ay, hindi. Kasi 50. Kasi 50 lang Ulitin ko. 1 billion, no? Sabi, di umano. Divided by 50 million. Kada maleta. 20 maleta, mga kababayan. Kung 48, abot ng 24 na maleta ho, mga bossing. Yung pangsuhol kay Madriaga para lang bumaliktad. At meron pa tayong isang nasagap na balita ho, mga boss, kumakalat sa social media na pinababanatan, pinatitira si Madriaga doon sa kapapasok lang po na na preso. Kaya ang ginawa inilipat yata sa NBI si Madriaga. Alam mo, walang epekto ho yan. Kasi magtutuloy naman ho yung impeachment proceeding. Correct. Habang nagtutuloy po yung kasong kriminal Oo. Tingin ko lahat ho ito, mga kababayan, panakip lang po ng kampo ng Vice Presidente para doon sa impeachment niya. No? At tingin ko po, sa nakikita kong reaksyon ng kampo ng Vice Presidente, mga kababayan, mukhang napaka-importante ni Ramil Madriaga, mga bossing. No? Kasi meron tayong mga nababalitaan na merong mga preso, gustong gulpihin si Madriaga, gusto itiklop si Madriaga, di umano. Tapos ito, ang resback ng Vice Presidente kay Ramil Madriaga ay kasuhan ng perjury. Kaso wala. Tuloy pa din ho ang impeachment, mga bossing. Wala nang magbabago diyan sa impeachment na ho na yan. No? At ang kinatatakutan nila, kapag katapos na sa Kongreso, syempre akyat sa Senado. Pag akyat sa Senado, magaganap na po. O mangyayari na po yung forthwith na nakasulat po mismo doon sa Konstitusyon ng Pilipinas. At doon po sila takot na takot. Diba Danilo Espejo? Doon sila takot na takot ho, mga kababayan. Na na maglaban ang ebidensya versus doon sa kanilang depensa. Dahil sa nakikita ko, wala silang kadepe-depensa ho. Laban kay Mr. Madriaga. No? So pagka kailangan na po natin siya, sakalan po natin gagamitin, no? Yung pong mga testimonya po ni Ginoong Madriaga. Kasi sa totoo lang, kailangan Talagang pang-apat siya, no? Una, confidential funds, bribery, tapos yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Pang-apat, yung kay Ramil Madriaga, mga bossing. Mahirap po itong laban ng Vice Presidente. Binuenas ho sila nung mga nakaraang taon. Kasi Chis Escudero ang nandoon po sa Senate presidency. Pero eto Soto ho, ako naniniwala ako talagang kung ano po ang sinabi ng Konstitusyon ng Pilipinas, yun yung gagawin ni Soto.
forthwith, mga bossing. Okay? Malapit na din ho yan. I-ano ko lang ho sa inyo to, no? Isingit ko lang ho sa inyo, mga kababayan. Ito. House Bill number 7662, mga boss chief amo, sir. House Bill number 7662. Ano daw po ito? Bagong pag-asa para sa mga cancer survivors. So, ayan. Kasi ho, mga boss, ako, meron akong kapatid nakaligtas po o nakasurvive po sa cancer, mga kababayan. Pero hindi ho biro-biro, ha. Talagang grabe yung pinagdaanan, mga bossing, no? Ay sobra yung mga yung mga pagamutan, etc. at iba-iba pa, mga kababayan, mga boss chief mo, sir. Tapos, syempre, kapag balik, yung problema mo naman kung paano ka makikisalamuha ulit, panibago. Ngayon, ito, House Bill 7662 ni Martin Romualdez, bagong pag-asa para sa mga cancer survivors. Ang Cancer Survivorship Support Act ay panukala ni Congressman Martin Romualdez at ng Tingog Party List upang matiyak na ang bawat survivor ay may proteksyon sa hanap buhay. Ayan, cancer free na ako pero natatakot ako makabalik sa trabaho. Matagal akong medical leave, tatanggapin pa kaya ako? Ayun. Yung tipong mga ganyan, no? Oh, grabe, haba-haba mo nang nagbakasyon tapos may gana ka pang pumasok sa trabaho. Yan yung mga poproteksyonan ho. Na kapag katapos nyong lagpasan, yung mga ganyang karamdaman ho, mga bossing, ay kailangan tanggapin pa din kayo. Kailangan papasukin pa din kayo sa trabaho. Yan po ang maganda dyan, mga bossing. Problema dyan, lamang pa pro Duterte. Kaya naging bastos at tanga ang Pilipino dahil sa mga Duterte. Sabi ni Rod Reyes, ayan ang masamang resulta na gawa nila. Sa kanila, naging parang regular na. Yung yung murahan ho, mga kababayan. 'Di ba? Ibalita po natin kay Boss Mike, Sir Mark, no? Ayan. Okay? Magpapaalam na ho ako, mga boss chief mo, sir. At medyo pagod tayo sa trabaho, no? Bukas ulit, mga boss chief mo, hindi, ano ba dyan? Mamayang gabi, naka-live tayo, ganap na 8:00 ng gabi dyan sa Pilipinas, mga boss chief mo, sir. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.